Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong From Distorted to Restored. Ang ating pong mga talata, hahanguin po natin sa aklat ng Genesis chapter 1, 26 to 28 at sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Colossians 3, 9 to 10. Samahan po ninyo ako sa atin pong pagbasa ng kanyang mga salita. Genesis 1, 26 to 28. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creatures that moves on the ground." Sa aklat naman po ng Colossus 3, 9 to 10, "Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, from the beginning, the Bible tells us a grand story. The story of image bearing. The Bible speaks of the fact that human beings were created in the image of God. Humanity was created in the image of God. And they were crowned with dignity and purpose. Kaya sa Hardin ng Eden, nilagay sila ng Diyos na sinabi ng Diyos kung ano ang layunin ng Diyos para sa kanila. Sila ay magpakarami, punuin ang lupa, at sila po ay maging masunurin sa Diyos sa pagbibigay ng pagbabawal na utos na huwag kakainin ang bagay na hindi nais ng Diyos na kanilang kainin. So that is the purpose. Subalit, itong image na ito na nilikha ng Diyos sa tao ay na-distort because of sin. We know the story in Genesis chapter 3 when the first human rebel against God by eating the fruit that was forbidden. Sa bagay na iyon, ang tao ay bumagsak sa kasalanan, namatay ang kanyang katatayuang espiritual, at ang imahe ng Diyos na nasa kanya ay na-distort, nawasak ng kasalanan. Yet God, in His mercy, did not leave us in that broken state. Alam ng Diyos na walang kapag-apag-asa ang tao. Alam ng Diyos na sa kasalanan na nagbunga ng kamatayan, wala ng pag-asa ang tao kung hindi ang habag ng Diyos. So God did not leave us in that broken state. In Christ, we are being renewed into what we were meant to be. Kaya nga po sa Genesis chapter 3, verse 15, ay ibinahagi na ng Diyos mismo yung tinatawag na proto-evangelium o yung declaration of the gospel na yung dudurog sa ulo ng ahas na tatapos sa kasalanan ay manggagaling sa binhi ng babae. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lang ang makapagre-restore ng nawasak na imahe ng Diyos sa tao. So, atin po itong pag-aaralan at tingnan natin ang mahalagang katuruang ito na dapat naiintindihan ng lahat ng mananampalataya. Una, all men are created in the image of God. Yan po ang nakasulat sa Genesis 1, 26 to 28.
Ang sabi ng Diyos, let us make man in our image after our likeness. Yung sinabing man dito denotes babae and lalaki. Hindi lang naman po ibig sabihin ng man dyan ay lalaki lang. So, the original design of God ay ipinakita at sinabi dyan who we were meant to be. Sabi ay nilikha ang tao, imago Dei, or created in God's image. We were created, we were meant to be as an image bearer of God. Bagamat hindi tayo divine, take note, hindi tayo Diyos, hindi tayo powerful like God, but we are a reflectors of God's character, God's holiness, God's love, God's reason, God's dominion, God's creativity, and God's community. Yan po ang plano at disenyo ng Diyos. Mamumuhay ang tao bilang refleksyon ng kanyang imahe. Kaya nga po ang tao ng nilikha ng Diyos ay dapat lumakad, mamuhay, umibig, mga tuwiran at pangunahan ng mundo bilang larawan ng Diyos. So nilikha niya ang tao, male and female. They are both equal bearers of this image. Kaya pag sinabing image ng Diyos, hindi po larawang physical yon. Kasi babae at lalaki ay imahe ng Diyos. Kapag sinabing imahe ng Diyos, we are a reflection of God's character, holiness, His love, reason, dominion, creativity, and community. Yun po ang ibig sabihin noon. Kaya importante rin makita natin yung theological implication nito. Ano ba ang tinitindigan natin tungkol sa bagay na ito? Binigyan tayo ng Diyos ng purpose. God gave us purpose. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos sa imahe niya, binigyan niya tayo ng layunin. At ano ang sabi ng verses 26 to 28? To have dominion over creation. Man was created to have dominion over creation. Siya ang mamamahala sa lahat ng nilikha. At hindi lang yon, iniutos din na sila ay maging fruitful and multiply and fill the earth with God's glory. Tandaan ninyo na ang creation ng purpose is for the glory of God. Ang buhay natin, mga kapatid, ay for the glory of God. Ang refleksyon ng Diyos sa buhay natin ay dapat for the glory of God. All of creation must work for the glory of God. Sadly, lahat ng creation sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga hayop, mga halaman, kalawakan, himpapawid, ang buong nature naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Except human. Human are the only created being that reflects the glory of God. Hindi ang kalawakan, hindi ang mga bundok, hindi ang nature, hindi ang mga hayop ang nagdadala ng imahe ng Diyos. Sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos, bagamat hindi nila taglay ang image ng Diyos. Only human, the male and the female, carry the image of God. Sadly, because of failure to obey God and because of sin, the image that was became distorted. And that image can no longer be back to its original form. Ito po. Kaya kung titingnan natin ang ating pananampalatayang reform, ano ang theological implication nito? Sabi, the image of God is not something we have. The image of God is something we are. Hindi natin tinaglay ang imahe ng Diyos kung hindi nilikha talaga tayo na kawangis ng Diyos. It is something that we are. We are created to carry the image of God. So even after the fall,
humans still bear the image of God. Hindi naman nawala yon. Kaya nga po, ganun na lang ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay. Sa 10 utos, ibinigay na huwag kang papatay. This is not just a prohibition not to kill or not to murder, but it is a commandment to protect life. Why? Because life was or is created by God, therefore, siya lang ang babawi nito. Hindi tayo pwedeng pumatay, dapat nating proteksyonan ang buhay dahil ang buhay ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangisan. Amen? But, itong image na ito na taglay-taglay ng mga tao become marred, distorted because of sin. No, importanteng maintindihan natin ito. Nawasak ang imaheng ito ng Diyos na nasa tao. Now, let us look at the distortion of the image. Sa Genesis chapter 3, makikita natin yung the fall of man. Adam and Eve's sin introduced rebellion into the image. Instead of reflecting God's glory, ano na ngayon ang nangyari? We sought our own glory. At ito ang naging daan ng pagtukso ng ahas sa babae. Totoo ba na sinabi ng Diyos na kung kakainin mo ang bungang kahoy at bunga nito'y mamamatay ka? So, Satan began his enticement to the woman by discrediting what God have said. Dinidiscredit niya, hindi ka mamamatay. In fact, mabubuksan ang iyong isipan and you will become like God. You will know what is good and what is evil. Take note mga kapatid, bago pa man nila kainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng karunungan, ng kaalaman ng mabuti at masama, nilikha na sila bilang image bearer ng Diyos. Hindi man sila divine, hindi man sila makapangyarihan, pero ang tao nagtataglay ng imahe ng Diyos. In essence, we look like God. Pero sa halip na ibigay yung kaluwalhatian sa Diyos, human want more. We sought our own image instead of seeking the image of God. So anong ginawa? The human that God created want to be in control. So the image was not destroyed, but defaced. Yung word na defaced, tingnan po ninyo sa diksyonaryo, nawasak. Hindi naman totally nawala yung imahe, but it was distorted. Like a mirror. Look at the mirror. Yung beautiful mirror reflecting the image or the sunlight. Kung nawasak at bumagsak ang mirror, it will still reflects the sunlight, right? It will still reflects some images, but the image is broken. The image is now scattered. The image is now unclear. So that is what happened to us. We still carry the image of God because we were created in His image. Pero itong imahe na ito, katulad ng basag na salamin, ay nagre-reflect ng wasak na imahe. Amen? We still have that image of God in us, but the sad thing is, we put God, somebody, or we put a God, we replace the image of God with other gods. Ganun ang nangyayari. Sa halip na ang Diyos ang siyang maging larawan natin, pumipili tayo ng ibang Diyos para ilarawan sa ating mga buhay. And we can see the evidence of that distorted image today. Saan natin makikita ang distorted image na yan? Una, sa relationship na meron tayo. Mga kapatid, look at your relationship.
Sa mga relasyon na meron tayo, iibigin lang natin ang umiibig sa atin. Nagiging selfish tayo. Punong-puno tayo ng hatred. Punong-puno tayo ng violence. Ngayon po, wala nang matibay na relasyon. Napakadaling mawasak sa kawalan ng pagtitiwala, sa pagiging makasarili, puno ng galit at napakatindi ng violence sa mga relationship ng tao sa panahon ngayon. Kaya ito yung epekto, yung distorted image na meron tayo. Tingnan ninyo sa ating mga trabaho. Dalawang bagay lang yan, isang nagtatrabaho, masipag, at isang tamad. We use work to exploit. At makikita natin, yung sinasabi ng Ecclesiastes, kahit magtrabaho ka ng magtrabaho, it will, what? It will produce futility. Wala din at wala rin. Pagod, hirap. No? Tapos sa ating mga trabaho, minsan ginagawa natin ang pagtatrabaho hindi lang pantugon sa pangangailangan, kung hindi sa pagtatayo ng ating kaharian. Minsan naman po ay para mag-exploit. No? We use work for exploitation, etc., etc. No? And those are the distorted image. What about worship? Sumasamba pa rin ng tao. In fact, kung maaalala po ninyo, after the fall, nung nagkaroon na po ng anak ang unang tao, ay tinuruan din naman nila na ito'y sumamba sa Diyos. Si Cain ay naghandog, si Abel ay naghandog. Pero yung kanilang worship, hindi parehong kinalulugdan ng Diyos. Kasi may mga pagsamba na bunga ng rebellion, bunga ng pride, at bunga ng idolatry. At minsan nga po, ito ang malungkot, maraming sinasamba sa panahon natin ngayon na hindi naman Diyos. Sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga larawan, sumasamba sa tao, sumasamba sa yaman, sumasamba sa kung saan-saan. At ito po ay refleksyon, again, ebidensya ito ng distorted image of God. What about yung ating identity? Look at our identity. Sa panahon ngayon, ang mga tao punong-puno ng confusion. Mga self-centered. They lost a sense of purpose. At ito po ay bunga, epekto ng distorted image of God. Kaya mga kapatid, if you want to know your purpose, go to the scripture, and if you find Christ, if you found Christ in your life, doon lamang po nagkakaroon ng kalinawan ng buhay. Doon lamang po nagkakaroon ng matibay na direksyon at layunin. Or else, ano tawag ng Bible sa mga distorted image na meron tayo? We are lost. Loss of purpose. Kaya sabi ni John Calvin, there is no one who is not, in some respect, bearing the image of God. Yet it is so defiled that it may truly be said to be destroyed. Sabi ni John Calvin, hindi naman totoong nawala yung imahe ng Diyos sa tao eh. Nandun pa rin in some respect. Yet because of the defilement caused by sin, no, it's said to be destroyed. Yung imahe ng Diyos, hindi mo na makita sa tao. At ang epekto nito, apektado ang relationship, apektado kung paano magtrabaho, apektado paano sumamba, at apektado para tingnan ang kanilang sarili o ang sariling identity. Kaya kung makikita niyo po sa paglipas ng mga panahon, ito po ang inyong obserbahan. Relasyon, trabaho, pagsamba, identity ng tao. Diyan nyo po makikita kung gaano ka-distorted ang imahe ng Diyos sa tao. And nobody can restore that distorted image. Sa ating mga sarili, pwede nating sabihin, magiging masunurin tayo sa Diyos, parang New Year's resolution lang yan, magaling lang sa una. Pero ang reality, babalik at babalik tayo sa wasak na imahe ng Diyos sa atin.
Now, ano ang pag-asa? Is there any hope? So, ito po ngayon papasok yung sumunod nating talata sa Colossians chapter 3, 9 to 10. Ano po ang sabi? Yung imahe na nawala at nawasak sa tao, hindi naman nawala, nawasak sa tao, ay ibinalik ng isang tao. Ito ang reason why Christ, Jesus, our Lord, ay kailangang magkatawang tao. Dahil kailangang mabalik yung nawasak na imahe ng Diyos sa tao. The image restored in Christ. Can we say amen? Ano sabi ng mga talata? Colossians 3:9. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self and have put on new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. So, Christ, the true image of God. Jesus is the image of the invisible God. Colossians 1:15. Sabi nga ng Panginoon, nakakita sa akin, nakakita na rin sa Ama. Jesus is the image of God. He shows us not just what God is like, but what humanity was meant to be. Kaya siya nagkatawang tao eh. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, una, para ipakita niya muna sa atin kung papaano dapat ang tao. Paano dapat namumuhay ang tao. Sa buong ministeryo ng Panginoong Hesukristo, ipinakita niya ang kapakumbabaan ng isang tao, papaano umibig ang isang tao, papaano manindigan ang isang tao, papaano magre-reflect ang image ng Diyos sa tao. Jesus did not only shown to us what God is like, but He shows to us what human being should be. Kaya, katulad din po ni Eva at ni Adan, tinukso din si Jesus. Tinukso siya tungkol sa pita ng laman. Tinukso siyang gawing tinapay ang bato. Tungkol din marahil sa desire ni Evang makain ang bunga, ganon din ang desire ng Panginoong Hesukristo makakain dahil sa matinding gutom. Pero ang Kristo, ang Panginoong Hesus, bagamat nasa katawang tao, hindi nahulog sa patibong ng kaaway, ipinakita ng Panginoon papaano dapat magtagumpay. In His life, in His death and resurrection, Jesus restores what was lost. Ang imahe ng Diyos nabalik sa tao dahil sa isang tao na nagtagumpay sa kasalanan. At iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nagkaroon ng renewal ang tao by union with Christ. Take note, mababalik ang imahe ng Diyos na nawasak ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Through regeneration and sanctification, we are being renewed. Ngayon may pag-asa na ang tao. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, binubuhay na ang mga patay na kalagayan ng tao. Yun po yung regeneration. Yun po yung born again. At pag ikaw ay na-born again na, you will see Christ, you will have faith in Christ, and you will get to know Him as the way, the truth, and the life. At dahil doon, mare-restore ang nawasak na imahe ng Diyos sa tao. This is a present and ongoing work. Sabi ng Bible,
we are being renewed. Is being renewed. Anong ibig sabihin? Diba, unti-unti, binabago tayo araw-araw sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Dati, ang kasalanan ang siyang naghahari. Wasak yung imahe na yon, bunga ng kasalanan. But on a regular basis, on a daily basis, on an ongoing work na nangyayari sa buhay Kristiyano, we are being renewed. Kaya the goal is Christ-likeness, the restoration of God's image. Take note, hindi po tayo magiging perpekto sa mundong ito. At hindi naman po ang goal natin ay perfection. Ang goal natin ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. So, to illustrate this, restoring a ruined painting by a master artist requires skill, time, and care. So, ganun din naman ng Diyos sa pagre-restore ng kanyang imahe na nawasak sa atin. The Holy Spirit is the master restorer. Mapagpasensya ang Diyos. Kung may nakakakilala sa atin, walang iba kundi ang Diyos. At pinagpapasensyahan niya ang ating mga katigasan ng ulo, ang ating rebellion, ang ating pagiging makasalanan. At unti-unti, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, nire-restore tayo sa ating mga kalagayan. So in application, living as a restored image bearers is the goal. Paano natin ito gagawin? How can we live and how can we restore the image of God? Una, put off the old self. Yan ang sabi ng verse 9. Ano sabi ng verse 9? Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self. Ano po ang sabi ron? Yung sinful habits, distorted identities, and worldly patterns. And this involves repentance, mortifications of sin. Kailangan dito ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Itakwil ang lumang pagkatao. B, put on the new self. Verse 10. Ano sabi ng verse 10? Kung babasahin po natin, ang sabi ng verse 10, and have put on the new self which is being renewed. Put on the new self. Ano ibig sabihin yan? Conformity to Christ. Kung ano yung gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandment. We need to pursue holiness. We need to pursue love, truth, and justice. And we need to participate in sanctification through scripture, prayer, and attending church gatherings. Huwag ninyong pabayaan ang mga pagtitipon. Ang paalala ng Hebrews 10:25. So put off the old self and put on the new self. At pangatlo, let us reflect Christ in the world. Kung taglay na natin ang imahe ng ating Panginoon, dapat makita ito ng mundo at mag-reflect ito saan? Una, sa ating mga workplace. We need to be steward of on how to work. Maging mabuting katiwala tayo ng ating mga hanap buhay. Hindi lang po sa work, in our relationship, we need to sacrifice. Kailangan umibig tayo ng may pagsasakripisyo. Hindi natin iibigin yung mga umiibig lang sa atin. Kundi ang sabi nga ng Biblia, iibigin din natin ang ating mga kaaway. Sa ating community, let us act justly, love mercy, and walk humbly. That is where we need to reflect Christ in our work, in our relationship, in our community.
Amen? So bilang reflection questions, magagamit nyo po ito sa inyong mga small group. 1, in what ways have you seen the image of God distorted in your own life? How does Christ's work give you hope for renewal? Third, what are some old self-habits God is calling you to put off? And what are tangible ways you can reflect Christ this week? Pagpalain po kayo ng Panginoon at bilang conclusion, we are called from dust to glory. Galing po tayo sa alabok, hinulman ng Diyos at ginawa po ito na tao ayon sa kanyang wangis. Though sin marred God's image in us, Christ came not only to forgive us, but to restore us. Tandaan ninyo, Diyos lang ang makagagawang ibalik ang nawala o nawasak na imahe ng Diyos sa tao. The goal of the Christian life is not merely salvation from hell, but transformation into the likeness of Christ, who is the perfect image of God. Dahil nawala yung imahe ng Diyos, kailangan tayong matransform sa wangis ni Kristo. Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yung mga pinili, yung mga itinalaga, ang ultimate purpose, maging kawangis ng kanyang anak. Ibabalik yan ng Diyos sa orihinal na pagkakalikha. Take note, para kanino yon? Para lamang doon sa mga sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak. We are being made whole again, and one day, when Christ returns, that restoration will be complete. Amen? Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.